Natapos tayo kung saan tumalon ang bida mula sa helicopter patungo sa Blood Mist Canyon upang gawin ang kanyang misyon na tawirin ang kabundukan ng Blood Mist Canyon para makapasa ito sa exam, at maging 2-star beast tamer na ito. At sa ating pagpapatuloy ay makikita natin ang guro at ang principal sa observation room. Nakikita lahat ng galaw ng bida. Saad pa ng guro sa principal na ang bida daw ay papasok na sa Blood Mist Canyon. Bago pa man daw ito makapasok ay kailangan niya munang kalabanan ang Iron Fang Crocodile na naghihintay sa ibaba ng canyon na lumalangoy sa tubig na parang dugo. Kasunod naman nun ay kailangan naman niyang makatakas sa Blood Demon Spider na naninirahan sa loob ng kuweba at ang mga ito ay nasa rank 3 na sa mature form nito. Napapatanong pa ang guro kung makakaya pa ba daw ng bida na ma-handle ang mga ganitong pagsubok. Maya-maya pa ay isang beast crocodile ang nakakita sa paparating mula sa itaas kaya sabik na sabik itong inaante na makalapit sa kanya. At ito ay walang iba kundi ang bida na malapit ng mahulog sa mga gutom na Iron Fang Crocodile pero kahit na ganun pa man ay di makikita sa kanyang muka ang pag-aalala, bagkus nakangiti pa ito sa pagkakita niya sa beast na nag-aabang sa kanya. At nakita pa nito ang stats ng mga ito at napahanga ito sa tigas ng mga balat ng mga ito. Habang siya ay papalapit na sa baba ay mas dumami pa ang mga Iron Fang na nag-aabang sa kanya kaya labis na nag-aalala sa kanya ang guro. Napasaad pa ito na ang lahat ng Iron Fang na ito ay may initial na form magical beast pero pag nilabas daw ng bida si Black Fang ay baka makakaligtas pa ito. Subalit ang pag-alala ng guro ay wala lang sa bida dahil imbis na si Black Fang ang tawagin nito ay bagkus tinawag nito si Freya habang siya ay nasa itaas pa. Kaya agad na kuminang ang likuran ng bida na medyo nagpapagulat sa mga Iron Fang dahil hindi nila alam kung ano ang mga nangyayari. Ngunit maya-maya pa ay tuluyan nang lumabas si Freya sabay nagpalabas ng malakas na pressure at matalim na tingin tungo sa mga kalaban. At ang guro na nakakita kay Freya ay napanganga sa sobrang gulat dahil hindi daw pala si Black Fang ang ilalabas nito kundi isang angel. Kahit pa ang guro ay hindi din maiwasan na hindi magulat dahil sa isang second magical beast ang pinalabas ng ating bida. Samantala bago pa man makalapag ang bida ay gumamit na si Freya ng Sacred Link Shield upang protektahan ang bida laban sa mga Iron Fang Crocodile. At mula sa monitor screen ay nakita ng guro ang stats ni Freya kaya labis na lang itong namamangha. At sinabi sa principal na ang beast daw na kinonfronta ng bida ay isang mythical bloodline beast na isang Holy Angel of Length. Dagdag pa niya na ito daw ay imposible dahil wala daw kahit na sino ang nakakita ng isang Holy Angel at saan daw ba sa Earth na nahanap ito ng bida. Nagsaad naman ang principal na sa nakaraang 2 araw daw ay bumili ang bida ng isang water pixie mula sa Magical Beast Shop. Kaya tinanong niya ang guro kung maari ba na ito na yung pixie na binili ng bida. Ayaw naman maniwala dito ang guro dahil sa ang water pixie daw ay isa lamang low rank na beast samantala ang Holy Angel naman daw ay isang purest bloodline subalit pinaalala naman ng principal sa guro kung saan ang dating si Black Fang na isang Windgale Wolf ay nagawan ng bida na maging Hellnether Wolf. Dahil doon ay napaniwala na ang guro dahil sa ang bida daw ay nagagawa niya ang imposible na maging posible at ito daw ang isang totoong beast tamer, na siya namang sinang-ayunan ng principal habang nakangiti. Balik tayo sa bida na napapalibutan na ng mga Iron Fang Crocodile subalit walang takot itong hinarap ni Freya. At sa utos ng bida ay agad nang ginamit ni Freya ang kakayahan nito na Length Short Vortex na siya namang nagpalabas ng sobrang makinan na dilaw na ilaw mula sa kanyang sandata. At ito ay isa-isang hinihiwa ang mga Iron Fang nang walang kahirap-hirap kaya napapasigaw na lang ang mga ito sa sakit ng kanilang nararanasan. Kaya mas nagulat pa muli ang guro dahil sa isang pag-atake lang ay nagawa nitong paslangin ang mga Iron Fang Crocodile at ito daw talaga ang totoong lakas ng isang mythical bloodline na Holy Angel, at wala daw kaduda-duda dito. Pagkatapos naman paslangin ni Freya ang mga gutom na beast ay tinawag na siya ng bida at nagpasama ito para magpunta sa swamp na ito. Pagkasabi nito ay nabigla ito sa pagkakita ng isang kamay sa kanyang tagiliran at dahil sa pagkabigla ay dito agad na nakareact sa tamang oras. Kaya napapatanong na lang ito kay Freya kung ano ang ginagawa nito sa saka niya dahil hindi ito sanay na binubuhat ng isang babae. At bago pa man niya masabi na ibaba siya nito ay huli na ang lahat dahil sa mabilis nang lumipad si Freya kaya napapasabi na lang sa isip ang bida na ito daw ay sobrang nakakahiya.
At sa sobrang hiya nito ay tinakpan na lang niya ang kanyang mata upang di niya makita ang nakakahiyang eksena na ito habang buhat-buhat ng lumilipad na si Freya. At hindi niya namalayan ay nakadating na sila sa bungad ng kuweba. At agad na siyang binaba ni Freya at sa pagbaba nito ay bahagya itong nainis dahil sa napakadami daw ng mga fog sa paligid. Maya-maya pa ay nagsilabasan na ang madaming red spider dahil naramdaman ng mga ito na may dumating na kalaban sa kanilang teritoryo. Kaya agad itong sumugod sa vida na bagong dating pa lang. Na agad naman nakita ng bida kaya pinag-iingat niya si Freya pero din naman natakot dito si Freya bagkus buong tapang niya itong hinarap gamit ang kanyang length sword. Subalit wala naman silbi ito sa red spider dahil madali lang nila itong napuluputan ng kanilang sapot kaya di na magamit pa ni Freya ang kanyang sandata at ang bida naman ang nagugulat sa nangyari. Subalit pinipilit pa din na lumaban ni Freya gamit ang isa pa nitong sandata kaya nagsigawa ito ng dalawang sunod na strike gamit ang short vortex. Subalit ang bida ay biglang nagulat sa kanyang nakita sa itaas. Nakita pala nito ang isang dambuhalang red spider na may masamang tingin sa kanya at parang naghahanda ng atake. Kasunod nun ay pinakawalan nito ang atake nito na isang malaking sapot na gamit niya para panghuli ng makakain nito. At dito ay makikita natin ang information nito na may pangalan na Blood Demon Spider na may rank na mature form rank 3 at ang talent nito ay Ultra Durable Web. Ang web na ito ay kayang labanan ang kahit anong atake tulad ng water fire at slashing attack. At may attribute ito na poison ang skill naman nito ay spider prison ito ay gumagawa ng massive web na bumabalot sa lahat ng target nito. At pagkaalam ng bida na may blood demon ito ay labis siyang nagagalit dahil sa alam niya na mahihirapan siya na talunin ito. Dagdag pa daw na nakatira ang mga ito na sama-sama sa kanilang colonies at may 20 daw na nakatira sa loob ng kuweba. Kasunod nun ay may mabilis na papaatake sa kanya kaya agad siyang na-alerto sa paparating na red spider. Napasabi naman ng guro na kahit ang Holy Angel daw ay nasa initial form nito ay walang nagagawa dahil sa diferensya ng kanilang mga lakas at dahil ang red spider ay nasa mature form na ito. Balik naman sa bida kung saan agad na umatake ang red spider sa kanya pero sa kabutihan palad ay agad niya naman itong naiwasan sa tamang sandali. Sa pag-iwas nito ay agad niya tinawag si Black Fang upang tulungan siya nito para talunin ang mga red spider. Pagkalabos na pagkalabas nito ay agad naman itong nagpakawalan ng malakas na wave ng aura upang ipahiwatig sa mga kalaban na mali sila ng kinakalaban. Kasunod naman nun ay agad din lumapit si Freya sa likod upang sumuporta kay Black Fang habang ito ay nakikipaglaban. Dinaman nakatiis ang principal at nagsalita na ito sa bida na wag na nitong sayangin ang oras nito sa pakikipaglaban sa mga magical beast, dahil ang kailangan lang naman daw nitong gawin ay makapunta sa kaduluduluan ng Blood Mist Forest at di na nito kailangan labanan ang kahit anong makikita nito na beast. Subalit hindi ito nakinig sa principal at ngumiti lang ito at agad nang pinaatake nito si Black Fang gamit ang kanyang Hell Howl. Na agad naman itong nagpakawala ng malakas na atake tungo sa mga red spider beast. Sa ginawang pag-atake ni Black Fang ay agad nitong napatumba ang dalawang red spider nang walang kahirap-hirap. Kasunod naman nun ay agad din siyang inatake ng iba pang natitirang red spider pero iniwasan lang niya ito nang walang kahirap-hirap kahit pa nasabay-sabay na siyang inatake ng mga ito. Subalit sa kanyang pag-iwas ay dinaman niya na maalayan na may isa palang nagpunta sa kabila upang mag-sneak attack. Kaya agad ditong umatake at nagawa naman nito na mapatamaan ang isa sa binti ni Black Fang. Nagalit naman ito dahil sa nangyari kaya tumingin ito ng masama sa mga spider beast. Kaya nag-roar ito ng napakalakas upang subukan na tanggalin ang sapot na pumulupot sa kanya. Subalit agad pa na nagsigawa ng atake ang dalawang red spider upang tiyakin na hindi makawala si Black Fang. Bahagya lang naman na pangiti ang bida sabay sinabi kay Freya na gamitin nito ang light shield kay Black Fang at si Black Fang naman ay inutusan niya na umikot ng mabilis at gamitin nito ang Hell Lotus. Agad naman sumunod ang dalawa sa sinabi ng bida kaya naghanda na ang mga ito upang gawin ang sinabi ng kanilang master. Kaya nagsimula ng umikot ng mabilis si Black Fang na parabang napaloob siya sa malakas na ipoypo kaya di makatagos ang ginawang atake sa kanya ng mga red spider. Kasunod nun ay napatakbo ang mga ito dahil papalapit na si Black Fang dala-dala ng malakas at matalim na ipoypo.
Pero di nakaligtas ang mga ito at isa-isa silang nasalanta ng buhawing Black Fang na siyang kumitil sa kanilang buhay. Kaya habang tinitignan ng bida ang mga ito ay nagawa pa niya itong bilangin at ang bilang ng mga ito ay nasa 25 kaya napasabi na lang siya na ito ay mga mahihinang nilalang. Subalit sa kanyang pagyayabang ay bigla siyang nakaramdam ng malakas na aura na nagbibigay sa kanila ng malakas na pressure na nagawa silang matigilan at pinipilit na makatayo. Kaya nanginginig ito at pinagpapawisan na lang sa aura na kanyang nararamdaman at parang pamilyar daw ito sa kanya. Pagkatapos ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kanyang harapan na nagmula sa loob ng kuweba. At mula dito ay nagpakita ang kakaibang spider na parang bungo ang ulo dahil wala itong mga mata worimoy galing sa imperno. Maya-maya pa ay sumigaw ito ng napakalakas kaya napasabi ang bida na ito ay may perfect form na beast aura. Kasunod nun ay lumabas ang information nito, pangalan, Cave Demon Spider na may past na Blood Demon Spider at ang rank nito ay Perfect Form rank 1, bloodline nito ay Elite, na may talent na Ultra Durable Web at ito ay resist sa water at fire at ang slashing attack. At ang pangalawang talent nito ay Paghahukay, at may attribute na Physique. Sinabihan naman siya ng guru na magmadali na itong umatras dahil wala itong kalaban laban sa Cave Demon Spider ngunit kanya naman sinigaw na kung siya ay Atris ay paano na ang kanyang exam. Sinagot naman ng guru na mag-exam lang daw ito sa susunod na pagkakataon. Ngunit dito nakinig sa kanyang guru dahil sa pag-ulit daw ng exam na ito ay pagsasayang lang ng kanyang oras kaya kasama si Black Fang at si Freya ay buong tapang nilang lalabanan ang Demon Spider. At kahit pa daw dayos ang humarap sa kanya ay para lang siya ay makapasa ay papatayin niya ito at kung isang Buddha naman daw ang hamarang sa kanyang daan ay tatapusin din daw niya ito. Pagkatapos nun ay umatake na si Black Fang gamit ang kanyang Hellfire. Kahit pa si Freya ay nagsigawa din ng pag-atake tungo sa Demon Beast. Agad nang tumama ang pag-atake ng dalawa sa Demon Spider kaya nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kinaroroonan nito. Subalit wala itong naging apekto dahil sa gumawa ito ng shield gamit ang pulang sapot nito. Kaya nagulantang ang bida sa nangyari at dumagdag pa ang guru na pinatitigil ang bida sa ginagawa nito at wag daw nito itaya sa panganib ang kanyang buhay dahil sila ay papunta na. Nagsaad pa si Lulo na takot na sumuko na do ang bida dahil tama daw ang guru nito dahil hindi pa daw sapat ang kasalukuyan lakas nito para ito ay patayin. Subalit napangiti lang ito dahil parang may na-realize ito kaya naguguluhan na lang si Lulu sa ginagawa ng bida. At habang nakakuyong ang kamao nito ay matapang niya sinabi na gusto niya makapada para sa 2-star Beast Tamer exam, at makamit ang pagpatay sa magical beast na nasa kanyang harapan at hanapin ang kanyang buong limit ng kanyang kakayahan. Kasunod nun ay nagpapakawala ng ingay ang Demon Spider at lagi nitong sinasabi ang kagustuhan nitong pumatay. At ang bida naman ay sinabihan lang si Black Fang na gamitin nito ang stealth at magpunta sa likuran at gamitin nito ang silent claw. Kaya agad na itong nag-dive sa kanyang anino para magpunta sa likuran ng kalaban. At ang Spider Demon naman ay nagpakawala ng malakas na atake gamit ang sapot nito na may hangaring pumatay. Na agad naman sinigaw ng bida na protektahan siya ng Freya. Pagkatapos ay sinabi kay Black Fang na umatake na daw ito. Agad naman sumulpot si Black Fang sa likuran ng kalaban at sa hudyat ng bida ay agad na itong umatake sa likuran ng Demon Spider gamit ang Silent Claw. Nagtagumpay naman ito na mapatamaan ang Demon Spider ngunit para wala lang ito sa kanya kaya agad niyan binigyan ng magakas na atake si Black Fang gamit ang matulis niyang mga paa. Napasigaw naman ang bida sa pag-alala niya kay Black Fang dahil alam niya na solid ang tama nito. Pero di po doon natapos ang Spider Demon binigyan pa niya ito muli ng isa pang atake si Black Fang na nangyari na tumalsik ito patungo sa bida. Nang makita ni Freya na patungo ito sa kanila ay agad itong gumamit ng Divine Shield upang protektahan ang bida at para din mas alo si Black Fang. Kaya sa nangyari ay sabay-sabay silang tumilapon sa at nagkaroon ng malakas na pagsabog dahil lang sa isang atake ng Demon Spider. Kaya sa pagkawala ng alikabok ay agad na bumungad ang bida na bumakat sa salupa dahil sa impact ng nangyari. Pagkatapos ay agad na itong tumayo at nagpunta sa dalawa kahit iniinda pa nito ang atake ng kalaban. Samantala ang Demon Spider naman ay gumagawa ito ng di maintindihan na tunog na para bang nagsisilita ito subalit di maintindihan.
Ang bida naman ay umaakto ng pambabastos sa kalaban, kanyang sinabi na ito daw ang kanyang inaasahan sa isang monster na may muka ng tao. Naintindihan naman nito ang pambabastos sa kanya ng bida, kaya labis itong nagalit at sa sobrang galit nito ay agad na itong nagsigawa ng atake sa bida nang di na nag-iisip. Subalit wala naman itong kahirap-hirap na iniiwasan ni Black Fang habang nakasakay ang bida sa likod nito. At sinabihan pa siya ng bida na mag-ingat ito sa sapot ng spider dahil ito ay may lason at ialis daw siya ni Black Fang dito. Kaya makikita natin ang pagtakbo ng bida sakay-sakay kay Black Fang at ang spider naman ay hinahabol sila habang gumagawa ng pag-atake tungo sa kanila. At habang tumatakbo ang bida ay nilingon niya ang Spider Demon at ginamit nito ang kanyang mata ng dragon na nakakakita ng stats ng kalaban. Habang pinagmamasdan ng Demon Spider ay kanyang nasabi na kailangan niyang mag-isip ng paraan para maipagpatuloy niya ang pag-atake sa kalaban. Subalit nakita nito ang naang Cave Demon Spider ay unti-unting bumabalik ang HP nito.